At ako po'y masaya na sa biyaya ng Panginoon, ako po'y muling nakatayo sa inyong harapan to share the word that will change our life. Amen? Pagsabi sa iyong sa iyong katabi, are you ready Are you to be ready? changed? Kumisan, mag-ingat tayo sa ating mga pinagpipray. Kumisan na nagpinagpipray nating magbago yung tao, gumaling yung tao. Ano ba, may mga taong ayaw magbago. Di ba? Kahit pray ka ng pray na magbago, kung ayaw naman nila, wala tayong magagawa. At alam mo ba, meron ng mga tao na ayaw gumaling. Ginagawa nila ito parang security blanket nila. Ang iba nga, nagpe-pray na magkasakit para tumakas sa mga sitwasyon. So, mga kapatid, napakahalaga talaga na yung ating isip ay nasa ayos. Amen? Ayon sa salita ng Panginoon. Bago nasabi yun, because many people are out of God's will, out of God's purpose, and they are not enjoying their life. They are not enjoying their life. Kaya nga po, sino rito gusto mo mag-enjoy ang buhay mo? Ay po, bis lang tayo mabuhay sa mundo ito. And it is so exciting to be alive. Amen? Kaya nga, let us be enthusiastic. Let us be energetic. Let us be alive in our worship. Let us live in a state of gratitude. That every day, palagi mo sinasabi, this is my day. Amen? This is my day. I am a winner. I can do all things through Christ who gives me the strength. All things are possible with God, and God is with me. Always confess that God is with you. Never compare yourself to other people because you are the best, you are unique, you are God's masterpiece. Ano? Meron tayong kanya-kanyang mga kwento sa buhay, takbo sa buhay. Meron tayong kanya-kanyang mga larangan sa buhay na nilikha ng Diyos. Asa sa iyong larangan ngayon, sa ka man naroon, you are the best. Amen? Nothing compares with you. Kaya nga po, huwag tayong mangopya sa iba. Hayaan mo yung pagkalikha ng Diyos sa iyo mag-manifest. Let us be real. Amen? Let us be real. Sabi mo, magpakatotoo. Kaya nga po, kumisan, pag hindi natin alam ang bagay nito, may mga pinagpipray ka, kumisan, parang kasalanan ng paligad o kasalanan mo. Hindi nagbago, hindi gumaling. Ayaw niyang magbago eh. Ayaw niyang gumaling. Ayaw umasenso. Meron sa atin, pinagpipray na magkatrabaho. Ayaw naman niya magkatrabaho. Alam ba, ang daming trabaho nandyan. Yung opportunity palagi nandyan. Nasubukan kong magtinda ng balot. Malakas ang balot. Huh? Na, kahit wala kang puhunan, pwede kang kumita sa balot. Puntahan mo lang si Mother Iner. Mother Iner, ano pang tawag doon? Dear? Hindi naman incentive, hindi naman, ano pang tawag doon? Consignment. Mother Iner, consignment po sa yung ebong burot, balot. Pag nakabenta po ko, yun. Alam mo, yung masarap na balot, yung native na balot. Yung manok. Native, organic. Kaya dapat mas mahal yun. Kasi organic at native. Minsan binigyan ako ng kapatid ko, talaga ang sarap. Ayaw ko sanang bigyan si Pastora Carmela. Lang, love ko eh. So mga kapatid, nandiyan yung opportunity. Yung fishball malakas. Pag nagtinda ka ng fishball, hindi ka ordinarong fishball vendor. Businessman ka. Pwede ka magkaroon ng marami mga ano bang tawag doon? Yung rolling, di ba? Gulay. Ang dami pwede nating magawa. Yung talent mo sa computer. Ngayon, work from home. No? Yung galing mong tumugtog. Ano ba si Brother James? Automatic na kay Brother James ang mag-keyboard eh. Subukan mo mag-keyboard sa paligid, Brother James. Ay, tingnan ko lang kung may bibili pa. Sa ibang bansa, ganyan eh. Tutugtog sila, aawit. And then may mga manunood. And then may magbibigay ng pera. So, ang opportunity na yan. Kung meron tayong pinagpe-pray, magbago sana, gumaling sana, magkatrabaho sana. Yung pinagpe-pray mo naman, ayaw pala. Why? Because they have lost track. Nawala sila sa tamang landas. Kaya nga po, ito yung message natin, get back on track. At ang ating pinag-uusapan, how to experience, how to have a powerful comeback. Sabi niya, powerful comeback. So get back on track to have a strong comeback.
Now, magtatanong po ko sa inyo, naka-experience na ba kayo ng strong comeback? Suggestion ko po sa ating cell group, pag-usapan nyo yan. Halimbawa, sa finances, no? Sa yung first love kay God, kay Jesus. Nakabalik ka na ba sa first love mo? Sa purpose natin, sa family natin. Yung engaged tayo talaga, inaalagaan ng pamilya. Nakabalik na ba tayo sa ating track, sa ating layunin sa buhay, sa ating purpose, sa ating finances? Naka-experience ka na ba ng strong comeback sa iyong finances? No? Yung wala ka ng utang, hallelujah, amen? Malaya ka na at umuunlad ka na. Sa iyong mga pangarap, nasa on track ka na ba ngayon na ayun ang sinusunod ang iyong pangarap? Kaya nga po, ang sineshare ko sa inyo is about 7 steps to your strong comeback. Sabi niyo, 7 steps. Akala ko matatapos to ng madali. Di ba nasabi ko noong una, sabi ko mga 2 oras to, 10 oras pala. Dapat sana nandun na tayo sa ating isang series about divine takeover. Pero I felt the Holy Spirit is leading me to really dig in. Talagang laliman pa po natin, hukayin pa po natin itong get back on track na ito na ating pinag-uusapan. Sino sa inyo, sa inyong self group, pag-uusapan ito? And then, pag-pray kayo sa bawat isa. Merong isa sa inyo, hindi pa nakabalik eh. Nagkukunwari lang nakabalik, pero hindi pa nakabalik. Wala pa siyang strong comeback. So, ipag-pray siya, i-guide siya. Kaya nga po itong mga points na sineshare ko sa inyo, ay napaka-importante. Isa po sa pag-uusapan natin ngayon, napag-uusapan natin yung 3, di ba? Yung we need to return, lahat to letter R. We need to return to our senses. Pangalawa, we need to realize that life is short. At last Sunday, napag-usapan natin, we need to remember who you are, your identity, who you are in Christ. Ang unang tinitira ng kaaway ay yung ating identity. Remember ng si Jesus Christ bago mag-ministry? Bago po mag-ministry si Lord, nag-fasting siya 40 days and 40 nights. Ang unang inatake sa kanyang ng kaaway yung kanyang identity. Anong sabi ni Satan? Sige nga, sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. So, ang inaatake ng kaaway sa ating kapanahon ngayon, yung kung sino ka. No? Kaya kung minsan, dinidefine mo ang sarili mo, ako, mabisyo ako, hindi ako malakas, ako, palpak ako bobo ako. Hindi yun ang iyong identity. At hindi ka bobo. Kaya itong next part na ating pag-uusapan ay napakahalaga. Yung pang-4 is about reprogram. Sabi, reprogram. You need to reprogram your mind with God's truth. Ano ang nagdo-dominate sa ating isip, sa ating pagkatao? Kasanungalingan ba ng kaaway? Opinion ba ng mundo? O salita ng Diyos? Napakahalaga na yung ating isip ay mabago ng salita ng Diyos. Can I have an amen? So, ang ating isip kailangan ma-reconstruct eh. Pakiklik mo nga anak, kailangan ma-renew, ma-renovate. Actually, hindi ma-renovation. It needs reprogramming, brainwashing. Alam mo, ang mahirap gamutin talaga yung kaisipan. Na pag pinag-uusapan natin kaisipan, hindi lang ako tumutuko yan sa literal na kaisipan lang. Malawak po ang kaisipan. Hindi yung brain ang aking binabanggit. Yung brain kasi natin, yun yung parang, nakikita yan, naooperahan. Importante yung brain natin, may mga nerves yan. No? Halimbawa, na-stroke ka, and then na-brain dead ka. Ibig sabihin, yung mga ugat mo, yung mga nerves mo sa utak, namatay, naputol. So, buong katawan mo, paralyzed na. Yung ating literal brain ay mahalaga, no? Sa ating pamumuhay, yung ating mind, yung ating isip, yung mind natin kung sino tayo. Yan ang dapat nating bigyan ng pansin. Marami sa atin nagpapakarwas. Marami sa atin nagpapadentist, nagpapalinis ng ngipin, nagpapalinis ng bahay. Marami sa atin nagpapa-hairdo, nagpapalinis ng mukha, ng tawag ng Pastor Carmela, facial. No? Pero meron ba kayong ginagawa para malinis ang ating isip? So napaka-importante niyan. Majority of the problem in the world is mind problem, mental problem. Kaya napakahalaga, maayos natin ang ating kaisipan sa pagitan ng salita ng Diyos. Alam po, nais tayong gamitin ng Diyos nais tayong i-bless.
Nais kang pagpalain. Ang sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Ano ba yung magsiayon? Mag-conform, tumulad, gumaya, kung anong kalang sistema, kung anong kalang utak, kung anong paniniwala. Ginagaya natin. No, dapat kakaiba tayo. Itong problema natin parang hindi maganda na tayo kakaiba. Gusto natin palaging gumaya. Ang sabi nga, mag-iba kayo sa pagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So in other words, pag ang ating isip hindi nababago, may mga bagay na gustong i-download, ibigay ang Lord sa atin. Kaya lang na virus ang ating kaisipan, ang ating pagkatao, hindi ma-download, hindi maibigay ng Diyos. Yung gusto niyang gawing maganda, matindi sa buhay natin. Kuminsan talaga, ang kumokontra sa atin yung ating iniisip Nakita ko ito sa experience ko Kuminsan nilalabanan ko po yun. Hindi ko lang pwedeng sabihin ngayon yung pong iba. Kuminsan sa mga project. Sa mga project po natin sa church, sa ministry. Mahirap pa tayo ito, hindi mo kaya. Wala kaming budget, wala akong pag-invest. Kung iniisip mo talaga yun, walang mangyayari. Hindi ka susulong. Yung anak ko po, 5, yung bahay namin medyo maliit na. Ngayon nangangailangan ako ng i-expand ang bahay po namin. Nang pinagkwento ko, malaking gagastusin. So yung utak ko, kontra. No? Pero yung panampalataya ko ay sumusulong. Kaya, nang ako'y umakbang, may nangyaring milagro. Amen po ba? Kaya may mangyayaring milagro sa buhay natin. Kaya nga po, napakahalaga ng ating kaisipan. Ang pagkabagit po sa English, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yung word na transform po dyan, metamorphosis. No? Mula sa pagiging uhod, ikaw ay magiging butterfly. In other words, complete radical transformation, radical change from being ugly, living an ugly life into a beautiful life. No? Yan ang nais ng Lord. At ang susi sa iyong magandang buhay at ang iyong kaisipan. Sabihin natin, ang aking kaisipan. So kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Tandaan nyo, yung bagong buhay na inihanda ng Diyos sa atin, hindi pwedeng ilagay sa lumang kaisipan. Hindi pwedeng dumating yung bagong buhay kung yung ating isip ay luma. At ito nakakalungkot. Maraming Kristiyano hanggang ngayon, yung kanilang mentalidad, kaisipan, kagaya pa rin ng panahon ng 1960, 1964. Ayaw mag-improve, ayaw mag-upgrade. Kaya ang nangyayari, yung kalapong galaw sa buhay, diskarte sa buhay, luma pa rin. At walang pag-unlad. Ang sabi nga po ni Jesus sa Matthew 9:17, sabi niya, wala ring magsasali ng bagong alak sa lumang sisdlan. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisdlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisdlang balat, at sa gayon kapa ito nagtatagal. In other words, yung bagong alak, yung bagong buhay, nangangailangan ng bagong kaisipan. Amen? Yung gustong gawin ng Lord na magaganda sa buhay natin, mangyayari lang yan kung magbabago ang isip natin. Ang madalas kumukontra sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin yung ating isip. Kaya anong nangyari siya? Para nawawasak tayo, para hindi ko kaya ito, hindi ko ma-absorb. Why? Because you are operating on an old mindset. You are operating on an old mentality. So you need to upgrade. Amen? Kaya ang pag-iusap ni Pablo, sabi niya, magbago na kayo ng pag-iisip. Be ye transformed by the renewal of your mind. Now, tandaan natin to. Our life is a product of what we think. Ang ating pambuhay ay resulto yan ng ating iniisip. Everything starts in the mind. Bago mo ginawa, naisip mo muna. Amen? Pag wala kang naisip, mahirap makagawa. So everything starts in the mind. Kaya sabi ni Haring Solomon, higit sa lahat, sabi niya, ingatan mo ang iyong isipan. Sa kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo, nagiging automatic. Actually, ang isip na binabagay, yung puso, yung subconscious mind natin. Mamaya ipapaliwanag ko yan. Yung subconscious mind natin, yung heart natin, yung pagkatao natin. Ang sabi nga rin, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ang ating buhay ay nahuhubog sa pagitan ng ating ginagawa. Kaya nga po,
It all starts in the mind. Sabihin natin, it all starts in the mind. Change starts in the mind. Ang pagbabago, nagsisimula din yan kayo sa kaisipan. Subukan mo magbasa. Walang mangyayari. Kaya ina-encourage ko yung mga kabataan, sabi ko, magbasa kayo palagi. Lawakan nyo ang inyong vocabulary. Sabi ko sa kanila, because when you read, you lead. Amen? Readers are leaders. No, lumalawak tayo, gumagaling tayo. Kaya change starts in the mind. At ang ating isip dapat mabago ng salita ng Diyos. Success starts in the mind. Yung tagumpay, nag-uumpisa rin sa ating kaisipan. Lahat ay nag-uumpisa sa ating kaisipan. Kaya sabi po ng Panginoon kay Joshua, sabi niya, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Yung word na pagbulay-bulay, sa isip yan. Yung pagkabasa, sa isip din yan. No? Binabasa mo, inuunawa mo, binubulay mo. At ang resulta, nagiging ganun ka na. You become what you read. You become what you eat. Kaya pag yung word na meditate dyan, parang yung kalabaw na ginuguya. No? Yung dayame. Ngayon, yung mga kalabaw, di ba? Bubulaan na po, bumubula na ang bibig. Ano? Saka yung abang nakaupo. Kala ko, nung bata ko, kala ko, juicy fruit, ang sarap ngumuya ng kalabaw. Kasi may mga kalabaw kami noon. That is meditating. Ina-absorb mo, nilalasa mo. Ako po, buka ko ng meditation. Bata, nung ako'y makakilala sa Panginoon, born again, every day, I read the Word. I listen to teachings, preaching, worship, meditating. Kaya nabago ang buhay ko. Kaya nandito po tayo ngayon. Kaya, huwag mong isiping huli ng lahat. Huwag mong isiping matanda ka na. Huwag mong isiping wala kang... No, lahat ay posible pag ikaw ay nag-umpisang magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Remember this, who you are right now is a product of how you have been programmed. Paano ka na-program? Ano? Lahat tayo na-program. Hindi nyo lang alam. Para tayong mga computer, may mga input. Kung ano nilagay mo sa computer, yun ang lalabas sa atin. No? Lahat tayo, kung minsan may mga software tayo, yung ating original software, tama, maganda. Bakit nasabi yan? Yung ating original software na hindi pa contaminated, na galing sa Diyos, ay maganda. Kasi itong nakita ko, ewan ko nahalata nyo. Nung ako'y bata pa lang, mga 7 years old to 8 years old, tinanong ko ng tatay ko, Alvin, sabi niya, Potang, pag malaki ka, sabi ng tata ko, anong gusto mo? Sabi ko, gusto ko maging abogado. Nung tumanda po ako, dahil di ako born again, naging standby na ako, nawala yung pagiging abogado. Lalo nung nag-drop out ako, pero nangarap pa rin ako na wala yung pangarap kong maging abogado. Ang naging pangarap ko noon, makapag-abroad. Sunood yung Saudi, di ba? Parang James, makapag-abroad, nawala yung pangarap ko. Kasi, na-contaminate yung aking dating software, yung aking dating computer hard drive na kung saan ngayon ay nag-e-error na. Now, napansin nyo ba? Pag sabi sa katibo, napansin mo ba? Nung bata ka, ang taas ng pangarap mo. Sino sa inyo nung bata siya, pangarap mo mag-doktor? Taas ang kamay. Wala. O sige, buhuna. Arkitekto! Ang iba sa inyo maging scientist, di ba? Ang iba sa inyo maging astronaut. Napapanood natin sa Bulaga. Ang iba maging pulis. Kayo naging tagawalis. Yung konduktor, ay konduktor. Yung doktor, naging konduktor. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Ayon po sa pag-aaral, from 0 to 7, no, talaga yung tao daw, yung bata, talagang nangangarap yan ng malaki. Kasi hindi pa siya nasabihan. Naku, ikaw magiging artista, ikaw magiging doktor. Uy, mahirap lang tayo, anak. Sino sa inyo ang anak mo gusto maging doktor? Sabi mo, hindi ka pwedeng maging doktor. Bakit? Mahirap lang tayo. So, anong natanim sa bata? Pag mahirap ka, hindi ka pwedeng maging doktor. Marami yung naging doktor. Naging doktor sa self-study, pagsisikap. Naging scholar. Libre ang matrikula. Magaling naman eh. Kaya lang, tinakot mo. Ang iba, tinakot. Yung isa kong kaibigan, nating pastor, si Pastor Bel, ang anak niya, lahat scholar. Libre lahat, matrikula.
Di ba maganda yun? So, sabi nga rin sa picture natin, hindi po ako, yung picture natin. Okay lang yun. Many people downgrade. Hindi nag-upgrade, nag-downgrade sila. No? Downgrade their dream as they grow in age and rationality. Ano ba yung rationality? Naging rational. Naging yung nabuhay na lang sa common sense. Yung rational thinking, yung tamang isip lang. Rational thinking. Na-downgrade ang kanilang dream. Para nyo bang kaibigan na nag-uusap? Sabi niya, pag ako'y naging arkitekto na, sabi niya, mag-girlfriend ako ng maganda, magpapagawa ng magandang bahay. Sabi ng kanyang kaibigan, ang yabang mo naman. Hindi, sabi niya, gagawin ko ito. And then, bibili ako ng magandang kotse. Anong kotse yung bibilhin mo? Sabi niya. Sabi niya, Lamborghini. Ano yun? Sabi niya, pakispell mo nga. Hindi niya ma-spell. Sabi niya, Kia na lang. So, pag nahihirapan tayo, bumababa yung ating dream. Lahat po nag-isipan, magsabi ng amen. Hallelujah. Tayo muna tayo. Parang inaantok tayo ng konti. Excited ang pinag-uusapan natin. Mukhang 5 seconds lang natin. 1, 2, 3, 4, 5. Upo na po tayo. Salamat. And then palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Naintindihan ko po kayo, nag-iisip kayo. Hindi ko gano'n ba ako sabi ni Pastor, ang sabi ng iba sa atin dito, yung ating reprogram our mind. Para tayo hindi ko makarelate. Yun ang problema natin. Masyado pong naging inactive, naging passive ang ating kaisipan. Hindi na natin china-challenge. Ayaw na natin ng talagang mag-isip pa. Kaya nga may mga term tayo, dumudugo yung utak ko, sabi nila, sa kakaisip. Kasabihan lang yun. Ibig sabihin, dahil hirapang mag-isip. May mga panahon, mga kapatid, marami sa atin, natamdan tayo ng maling informasyon. Kaya nagsabihin ka, hindi ka pwede, hindi mo kayang gawin, ang inisip mo, hindi mo kayang gawin. Pero sa totoo lang, walang bagay na hindi mo kayang gawin. Why? Because God is with you. You can do all things through Christ. Yung biyaya ng Diyos nasa iyo. All things are possible with God. Pero bakit nangyari yan? Pero po isang ilustrasyon dyan, yung bumblebee. Alam ba yung bumblebee? Scientifically, ayon po sa the law of aerodynamics, itong bumblebee, sa laki na kanyang katawan at bigat niya, yung kanyang maliit na pakpak, hindi siya kayang dalhin ng kanyang maliit na pakpak. Yan ang sinasabi ng mga expert, ng mga scientist sa kanilang pag-aaral. Ang problema sa bumblebee, hindi niya alam yun. Kaya dahil hindi niya alam na hindi siya pwedeng lumipad pa rin siya. Kasi yung pakpakan niya maliit, malaki ang katawan, hindi po ito akma. Eh niya, dahil hindi niya alam na hindi siya pwedeng lumilipad po yung bumblebee. Amen? So marami sa atin, nasabihan ka, nabulungan ka. Wala kang pang-invest. Wala kang maraming pera. You don't have the look. You don't have the talent. Kaya anong nangyari? You remain that way. Ito pong isa kong na-discover. Kung bisa ng problema natin, halimbawa, napilayan ka. Pag napilayan ka, ilang porsyento lang yun sa katawan mo. Maaring 5% lang yun. Pero yung 95% sa katawan mo, ayos pa naman. May kamay ka, may bibig ka, may mata ka. Makakagawa pa ka rin. Pero kung bisan, pinapahintulutan natin na yung 5% na yun, 10% na yun na ating kapansanan, ito ang kukontrol ng ating desisyon. Kaya kung bisan, ang iba, ang daming dahilan. Baka nagpapalimos? Kasi po ganito eh. No? Kasi po ganyan eh. So nakafocus tayo doon sa ating maliit na kapansanan. Hindi ako nakapag-aral kasi. Ang daming hindi nakapag-aral umasenso. So naparinuwas tayo kapag may karamdaman ka, may sakit ka, hindi mo na pwedeng gawin yan kasi PWD ka na. So nakalimutan mo na yung 99 o 90% o 80% na nasa iyo na pwede bang gumawa. Kaya lang hindi natin ginagawa. Why? Because you have been programmed wrong. Can I have an amen? So napaka-importante ito mga kapatid. Remember this, the greatest hindrance to your success, to your development, is not what other people do to you, nor the devil, but our attitude, how we think and behave.
Ito ang kalaban natin, yung ating sarili ko minsan. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo kumilos, at kung paano tayo gumawa. Kaya sabi ng Bible sa Efeso 4:23 and 24, baguhin niyo ang iyong pag-iisip at pag-uugali. Baguhin niyo, sabi ni Paul, ang iyong pag-iisip. Bakit? Hadlang yan, yung maling pag-uugali. Yung maling pag-iisip, ibabagsak tayo. Dadalhin tayo sa kasalanan. Ang sabi niya, ipakita niyo binago na kayo ng Diyos at binigyan ng bagong buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. So yung bagong buhay na kay Kristo, yan ang dapat nating isabuhay. Yan ang dapat makita. Hindi yung lumang buhay. Bakit hindi makapasok yung bagong buhay? Maling kaisipan. Maling pananaw. Lahat po ng nakakaunawa magsabi ng amen. Now, ano ba yung ating isip, yung ating kaisipan, our mind? Meron tatlong bahagi yan. There are the three basic areas of our mind. Number one, yung the conscious mind. Sabi niyo, conscious mind. Ito yung unang bahagi ng ating isip. Now, hindi yan brain, kundi isip. Okay? Iba yung brain, iba yung isip. Although kung minsan, akala natin yung brain yan ang isip. Kung minsan, nalilito tayo. Now, pwede rin ganun yun. Pero mas malalim yung mind kaysa brain. Kasi kung minsan yung brain, limited lang sa ating cognitive, sa ating cerebrum. Limited lang doon. Pero yung mind mo, binubuo yan ang iyong pagkatao. Now, ano ba yung conscious mind? The conscious mind is the part we're aware of and think with. Yung alam mo yung nangyayari, dyan tayo nag-iisip at dyan natin alam, no? Yung mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin. Yan ang conscious mind. Sabi niyo, conscious mind. Naghang ang aking computer. Okay. Umiikot siya. Amen. Pangalawa, yung unconscious mind. Sabi yung unconscious mind. Okay. Yung pong unconscious mind, yung po lalagyan, reservoir, lalagyan ng ating mga nararamdaman, ng ating feelings. Okay. Yan. Kaisipan, thoughts, yung ating mga urges, yung ninanais, at yung ating mga memories that are outside of our conscious awareness. So, yung labas yan sa ating yung kabatiran, ng ating kabatiran o conscious awareness. Kung minsan yan ang humahawak, dyan nakalagay yung ating mga nakaraan, mga pangyayari, mga karanasan. At hindi mo lahat naalala yan. Kung minsan naalala mo yan pag gusto mong balikan. So magtatrabaho, pari ang clerk, nasa filing cabinet, kakalkalin lahat yan. Marami yan. Titignan. Ano kasi yun? And then bigla mo maalala lahat yan pag ikaw ay pupunta doon sa iyong sa isang lugar o yung nakain mo. Bigla meron kang naaalala. Kung minsan kasi yung mga lugar, yung mga tahanan, pasyalan, kinakain, parang mga kunyan, lalagyan din ng ating mga memory. Na kung minsan parang nakalimutan mo na. Pag nagpunta ka doon, bigla kang may naalala. Dati hindi mo naalala. Pag may naamoy ka, may nakain ka, bigla mong naalala. Okay? So, yan yung mga nasa unconscious mind natin. Muli kang bumabalik yan pag napuntahan mo na naamoy mo, nalasa mo. O kaya may sinabi sa'yo. Yun, bumabalik yan. Okay? Ngayon, kaya nga po medyo mahirap pag-usapan ng isip. Hindi ako po expert dito. Hindi ako expert, I tell you. Pero kung ano lang ang nasa Bible, yun ang aking pinapaliwanag at napag-aralan ko, na-research. Ito yung pinakamahirap, yung pangalo, the subconscious mind. The conscious, the unconscious. Yung unconscious, na walang malay. Yung subconscious. Pag sabing sub, nandyan, pero parang hindi mo ramdam. Pero powerful. The subconscious mind is where mental programs are created and carried out. Halimbawa, si Brother James, magaling tumugtog, di ba? Pinag-aralan noon yan. Ngayon, dahil magaling na siya, nasa subconscious na niya. Parang pag-drive, di ba? Yung automatic na sa'yo. Yung kahit hindi, parang si Brother, pag tumugtog,
ng gitara, hindi mo niya iisipin paano kasi yung F, paano kasi yung G, paano kasi yung minor. Automatic na lumalabas yun kasi nasa kanyang subconscious niya. So, marami sa atin nag-ooperate tayo sa ating subconscious. Kahit hindi mo iniisip, ginagawa mo na. Diyan pumapasok yung ating pag-uugali, yung ating manangagawa, yung ating mga estilo sa buhay. Kaya pag mali yung mga natanim, nalagay sa yung subconscious, sisirain ka. Halimbawa, bata ka pa lang, namulat ka sa mali, sa masama, sa marumi. Hindi mo lang nadadala mo, nagagawa mo sa ibang tao. Nasasaktan mo sila, nasasabihin mo. Ito nasa baka ba nagawa yun? Naalala ko nung bata ako, no? Nung teenager ako, naging bully din pala ako, naging bully. Meron pa ako ng mga nabully noon. Grabe, iyang-hiya ako. Yung isa dapat puntahan ko, higa ko ng tawad. Sa pambubuli ko po noon, kung minsan, maglalagay ako ng labentador sa bulsa. Buti hindi nasasaktan. Di ba ako bully? Akala ko mabait ako. Buti na born again po ako, amen? Binago ng Panginoon. Pupunta ko yan, naalala ko tuloy, yung anak ng tambalat. Hindi ko na sabihin. Alright. Sino sa inyo naging bully? Kasi yun ang ini-imagine mo, yung, nung hindi ka born again kasi, virus tayo, naging masama ang ating kaisipan. Now, the subconscious mind is the part of our minds that makes decision without needing to actively think about them. Kung minsan hindi mo na iniisip, ginagawa mo na lang basta. Nasasabi mo na lang. Yan ikay, pati imita ng kaya kang subconscious, palagkas, pagbubura, nakapagbubura ka. Minsan ayaw mo naman talagang saktan siya, nasasaktan mo. Kasi nandun sa yung subconscious. Nagiging automatic na ikaw ay nakakapanakit sa salita, sa kilos, sa tingin. E di pag naisip mo, bakit mo nagawa, naisip ko yun. Ito ko naman gustong gawin. Sino nakaka-relate na ganyan? Yan ay nasa yung subconscious. Nagiging automatic. Kaya napakalagang ma-reprogram ang ating isip ng salita ng Diyos. Amen? Meron naman talagang yung kalang nasa subconscious man, yung maaga pa lang, nagwa-worship na, nagwawalis na, nagluluto na, naglalaban na. No? Yung maaga pa lang. Maaga pa sa manggagatas, gising na. Kasi nandun na sa kalang pagkatao, sa kalang subconscious. Kahit puyat yan, gigising pa rin yan. Kahit masakit ang katawan, maglalaba pa rin yan, magluluto pa rin yan. No? Ipag-ahanda pa rin ng pamilya. Kahit nahihirapan na kasi nandun na sa kalang subconscious. Pag hinalis mo yan, naku, lalagnatin. No? Lalo magkakasakit. Kaya sasabihin na, pag hindi ko ginagawa ito, sabi na, para akong lalo nagkakasakit. Parang bumibigat ang katawan ko. Kasi nga, kahit dapat magpahinga, dapat wag nang pupunta pa rin. Bakit? Nandun sa kalang automatic na sa kalang subconscious. Kaya delikado kung yung natanim sa ating subconscious, masama, pangit. Hindi healthy. Kaya marami hindi umaasenso na program sila ng kalang environment. Natanim sila sa subconscious yung kalang mga napanoon. Kaya kung minsan, pansinin nyo, nung bata ka, nung yung mga napanood mo, nandiyan pa rin. Diba? Nandiyan pa rin yan. Minsan naiisip mo. Yung experience mo, buhay na buhay pa rin. At colored pa. At meron pang emosyon. At kung minsan binabatukan mo, binagawa yun, di ba? Ang iba naman, binabalikan pa yun. So, kailangan bantayan nyo ang ating mga pinapanood. Alam ba, nanonood ka ng bold movie, ng mga pornographic, na-register yan sa yung subconscious, hindi nawawala. Kaya ang iba nakapang-re-rape. Hindi naman nangarap mag-rape, mag-abuso. Nagagawa yun. Bakit? Nasa pagkatao na nila. Kaya delikado ang ating pinapapasok sa ating isip, sa ating subconscious. So, may pag-asa, the Word of God, the Holy Spirit, the grace of God. Basta gusto natin, all you need to do is to decide, to commit yourself in reading and meditating the Word of God. Decide to read the Word of God. Commit yourself to meditate God's Word. Amen mo ba? Now, gusto lang bigyan ng ibang mga bagay pa para lang maintindihan about the power of our subconscious mind. No? Some interesting facts about the subconscious mind. Una, it records everything. Kaya nasabi ko kanina, naalala pa niyo, it records everything. Kaya ang gusto ni God, meditate on the Word day and night. Para walang lugar ang masama, ang mga negatibong bagay, ang mga hindi tumutulong sa atin at sa pamilya natin.
Why? Because our subconscious, nire-record ang lahat. Always alert and awake. Akala mo hindi yan awake, alert. Alerto yan. Yan ang nagpapakilos sa'yo ng automatic, hindi mo alam kumisan. At hindi lang po yun. It controls 95% of our lives. 95% of our lives. It controls. Kaya kuminsan, may mga tamad, di ba? Nasa subconscious nila yun. May takot, hindi naman dapat matakot. No? Yung nervyoso. It controls 95% of your life. It speaks to you in your dreams. Minsan nanaginip kayo. Bumabalik pa kuminsan yung lumang panahon, yung mga lumang alaala. At hindi lang yun, it can do trillion things at once. Ganun kabilis, ganun katindi. Ganun kabilis ang computer na ito. Trillion things. And it is 1,000,000 times powerful than the conscious mind. Kaya napapasunod ka niya. Yung conscious mind mo, mag-iisip ka pa eh. Pero yung subconscious mo, bakit ko nagawa yun? Bakit ko nasabi yun? Bakit ako nagpunta rito? It controls you. Lahat na nakaunawa, magsabi ng amen. Kaya nga po, the subconscious is the key to your strong comeback. And you can reprogram it with God's truth. Amen? Pwede mo nating ma-reprogram yan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, fill your mind with God's Word. And leave no room for Satan's lies. Palagi tayong magbasa ng Bible, makinig ng worship song, makinig ng mga preaching, makinig ng mga motivational speeches. Read books. Manood kayo ng mga magagandang panoorin na makakatulong sa atin. Amen? Makapag-fellowship tayo, makipag-cell group tayo para lalo tayong umunlad sa ating buhay Kristiyano. Mabago ang ating kaisipan. Remember, Satan always fills vacuum. Ano man ang hindi puno sa atin, pinupuno ng kaaway. Kaya mga kapatid ko, you are a product of what you believe and what you've allowed in your subconscious mind. Produkto tayo ng ating mga pinapaniwalaan, ng ating mga naririnig, at ng ating mga pinapahintulot sa buhay natin. Kaya nga sabi po ni Paul, be ye transformed by the renewing of your mind. Tayo pong lahat ay tumayo. Lalapit tayo sa Panginoon. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed by the power of your love, the power of your grace. Kumusta ang ating isip? So, ating nakita ngayon, yung ating subconscious, kinokontrol ka. Kaya mag-focus tayo na yung ating subconscious na yan ay mabago, ma-reprogram. Thank you, Jesus.